Hello mga ka-YouTubero, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nagbabalik na naman dito sa Paco, Manila. Sa vlog na ito mga ka-YouTubero ay muli nating pag-usapan at muli nating balikan ang ancestral house ng pangatlong presidente ng ating bansa na si JP Laurel. So nagawa ko na ito before pero gusto kong muling ibahagi sa inyo and para mas marami sa atin ang makapanood, makaalam, maka-appreciate sa mga ancestral house dito sa ating bansa. So hindi ko na patatagalin, panoorin nyo ito. Si Jose Pasiano Laurel E. Garcia ay ipinanganak noong March 9, 1891 sa bayan ng Tanawan, Batangas. Kagaya ng mga naging presidente ng ating bansa, si Jose Pasiano ay isang Chinese mestizo. Jose Pasiano Laurel was the third president of the Philippines from 1943 to 1945 and the only president who have served in all three branches of the government. Ikalang lang ninyo at mahalin ang bandilang ngayon isinahas ni General Aguinaldo. Alam nyo ba na si Jose Pasiano Laurel ay isa rin sa mga iilang personahe sa kasaysayan at may dalawang pamanang istruktura na nag-uugnay sa kanya. Ang dalawang bahay kung saan siya tumira ay nananatili pa ring nakatayo hanggang ngayon. Noong 1926, sa kanyang panahon sa pagkasenador, ay nagpatayo siya ng bahay na bato sa Peña Franchise Street sa Paco, Manila para sa kanyang pamilya. At dito sila nanirahan ng 29 years from 1926 hanggang 1955. At kahit na nanungkulan bilang presidente ng bansa ay hindi siya tumira sa palasyo. Bagkus mas pinili niyang manirahan sa kanyang bahay na halos buong taon ng kanyang termino. Nang siya ay magretiro noong 1956, lumipat sila sa mas malaking bahay sa Shaw Boulevard, Mandaluyong. At tinawag itong Villa Pasiencia. Nang pumanaw si Jose P. Laurel noong November 6, 1959, ang kanyang ikatlong anak na si Sotero ang nagmana sa bahay na bato sa Paco, Manila. At siya din ang nag-manage sa ancestral house kasama ang JP Laurel Foundation. Eventually, the Laurel family decided to sell the Villa Pasiencia to the Villars family year 2000. So, nandito tayo sa simbahan ng Paco, Manila mga ka-YouTubero. Simbahang San Fernando de Dilao ng Paco. Ayan, so bukas yung simbahan, halika pasok tayo. So, first time kong papasok sa simbahan ng Paco.
Okay. So tapos na tayong mag pray kahit saglit lang. Okay, so ito yung Pass Street. Okay, so doon tayo galing. Diretsuhin lang natin itong kalye ng Sepulcro Street. And diretso tayo doon. So ito naman Mercedes Street. So diretso lang tayo dito sa Sepulcro Street. Okay, Santo Sepulcro Street. So diretso lang tayo kasi malapit na siya actually. So eto na pala siya. To. So kung maalala nyo, galing na tayo dito. Pero ganun din, same thing, hindi rin tayo napayagan. Actually mga kaitsubero, so meron akong kaibigan, kakilala niya si Franco Laurel. So nagtanong kami kung pwedeng ipaalam kami sa kanilang pamilya kung pwede nating mai-feature ang loob ng bahay na ito. Kaya lang, nahihirapan din si Franco na magpaalam sa pamilya, sa mga kamag-anak kasi nga itong bahay na ito ay komunales. Ayan, pero sabi naman niya itatry pa rin daw niya. Kaya abangan na lang natin yan. Pero sana payagan tayo But anyway, ayan muli tayong bumibisita dito sa ancestral house ng pangatlong presidente ng ating bansa na si JP Laurel. So ito yung historical marker. So during na nanunungkulan siya dito sa ating bansa, dito pa rin sa bahay na ito siya umuuwi. Ayan. So nanungkulan siya from 1943 hanggang 1945. During World War Tapos nung magretiro na siya, lumipat naman na siya sa Shaw Boulevard. So doon na sila lumipat ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya Ayan. Okay. Dito tayo. Ayan. So ulitin ko lang, hindi ito open for public viewing dahil ito ay komunales. Ibig sabihin, pag-aari ng marami silang may-ari sa bahay na ito. So, well preserved naman siya actually. Pero may mga ilang parts na kailangan lang ayusin like yung mga mga roof, mga alulod Pero overall maayos naman at inaalagaan naman ng pamilya, ng mga kaanak Ayun yung fountain. Ito yung balloon. Ayan Diba?
So dun sa mga nagre-request, mag-vlog daw ako sa San Juan, New Manila. Kaya lang ang problema, private residential kasi yung area na yon, kaya hindi ko magawang mag-vlog doon. Lalo na kung ganito yung gagawin natin, palakad-lakad sa kalye. So hindi ko kayang gawin yon, baka hulihin tayo. Mapagkamalan tayong surveillance, Hello boss. Ayan. So kung makikita nyo naman, 'di ba? Well preserved naman yung bahay. Inaalagaan naman nila. At saka may nagbabantay. Hello kuya. May gwardiya. Ayan, so mahirapan tayo mga kaijobero. Hindi nila ino-open sa public. Pero I hope na in the future i-open nila sa public. Kasi para naman may ibahagi sa mga tao, mga Pilipino, itong history ni JP Laurel at saka itong kanyang bahay. 'Di ba? Sana i-open siya sa public. Ayan, so tinanong ko yung guard kung active pa ba yung balon. Active pa naman daw pero pandilig na lang daw ng mga halaman. Ayan. Okay? So, yung pamilya, bumibisita pa rin sila rito. Sabi ni Kuya. Ayan. So, yung last na punta natin dito, medyo magulo. Medyo magulo pa. Pero ngayon, mas maayos. Tapos tinanggal na nila yung may puno dito noon May pinutol na nila. Tsaka mas maaliwalas na siya, mas malinis tignan Hey boss. Ayan. So sa mga nakakakilala sa mga pamilya Laurel, share nyo naman itong video natin or pwede nyong tulungan ako na makapagpaalam para ma-share natin sa ating mga kapwa Pilipino ang bahay na ito. Ayan. So hanggang sulyap-sulyap na lang muna tayo. So dito sa area na ito, may mga lumang bahay pa rin ako nakikita. Ito well preserved naayos na nila. Pero marami ring hindi pa like ito. Yan. Tapos may mga dinaanan din tayo dito kanina. Okay, so ito Pedro Hill. Lakad tayo doon. So ito na uli yung Pass Street kung saan tayo galing kanina. Ayan, Pass Street. So yun yung simbahan. Diretso tayo ng Paco Market. Okay mga Ichbero, so nandito pa rin tayo sa Pedro Hill. Ayan, so ang Pedro Hill noon ay ang dating Kalye Heran. Tapos eto na yung bagong Paco Market na example ng fasadism, kasi tinira lang nila yung yung mismong fasad ng structure. Gawa na pala ito. So ang tawag sa kanya ay Paco Mall. Ayan. Paco Mall. Okay? Ang lumang Paco Market na itinayo 1912 ngayon ay isa ng Paco Mall
dito sa kahabaan ng Pedro Hill na dating Kalye Heran. Tapos dito naman Angel Linao, dating Kalye Dart. Etong street na to. So namamasyal lang tayo para naman dun sa mga kababayan natin na matagal nang hindi nagagawi dito sa lungsod ng Maynila. So ito yung Angel Linao na dating Kalye Dart. Tapos ito naman yung Paco Building. Paco Building 1939. Okay, hindi na tayo didiretso doon sa dulo ha. Hanggang dito lang tayo. So eto na yung bagong mall. Diba ang tagal na natin hindi nakabalik dito sa Maynila and laki na ng pinagbago Aso banda doon market, pero ito lang yung mall nila. So maliit lang Ayan. Halika na, balik na tayo. So nakabalik na ulit tayo dito sa simbahan ng Paco, mga ka-YouTubero. Ayan. The Philippine Heritage Society gives the Heritage Preservation through the new Ninja Citation Award to Mr. Fernando Fuertes, also known as Ka-YouTubero.